What's up guys, for today's video, for today's vlog. Ngayong araw nga ay pumunta kami sa kabilang isla for another adventure. Nagluto ng karne ng ostrich, nagkilaw ng isda, fresh na buslugan. Pagkatapos sinulit ang pagkain, sinulit naman maligo. Solve na naman ang mga kabule. Tara at samahan nyo kami. Let's go! Oh, kumusta mga kabule? Ani idya? Dito nga ay ready na ang mga kabule dahil ngayong araw nga ay pupunta kami sa kabilang isla para mag-pod trip. Biglaan nga din itong lakad namin, hindi pa nga namin alam kung saan kami doon pupunta maligo. Ang sabi nga ni Dugong, hindi naman tayo mawawala basta kasama natin si Magtanong at si Magsaludso. Kasama din pala namin ngayong araw si Kuya Richard at ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Dahil kuliglig at apat ang gulong nga itong aming service ay sinama ko na nga rin ang aking asawa at ang mga anak. Dumaan na nga rin kami dito sa public palengke para bumili ng aming mga babaunin. Bibili na nga lang daw kami ng isda na aming kikilawin ang ulo, isisigang ang laman at iihaw ang tinik. Umakyat na nga kami dito sa second floor dito sa wet market dahil dito nga makakabili ng mga sariwang isda. Hindi nga lang isda ang sariwa dito, sariwang-sariwa din pati ang mga karne at ang mga nagtitinda. Isdang huli sa laot na lang nga daw ang bibilihin namin, sabi ni Disoy, dahil masarap nga daw itong kilawin. Proven and tested na nga namin itong isdang buslugan para kilawin dahil nakapagkilaw na nga kami nito noong pumunta kami ng kampo. May nakita pa kami ditong nakaplastik na laman ng talabaa, tirumpay, kaya naman bumili na kami nitong isdang maliliit na ang tawag sa amin ay malaga. Habang bumibili pa nga kami dito ng damong dagat na ang tawag sa amin ay orosip, ay napanamtam pa nga ni ate ang aming signature moves. Por Diyos. Pagkapagka, dito na wasay pag-i-ergo mo na sa imbuli na tanggal. Por Diyos. Por Diyos. Dito nga bumili na rin kami ng aming mga rekado para sa aming mga lulutuin. Mga pangunahing sangkap nga lamang itong binili namin sa pagluluto, iniwan na namin yung mga panghuli. Kapag ang bata nga talaga sumama sa matanda, gagawing tagabitbit, mabuti na lang walang reklamo si Meg. Nagpapasalamat nga pala kami kay Kuya Richard na nag-sponsor ng aming panggastos ngayong araw. Mabuti na nga lang marunong din tumayming itong landing birds nandito na sa kabila. Dahil nga drawing pa lamang ang tulay na magdudugtong sana mula dito papunta sa kabilang isla. Kaya naman kailangan pang sumakay nitong mga sasakyan dito sa landing birds para pumunta sa kabila. Prina-priority nga nila ditong isakay ang mga apat ang gulong kapag may space pa, ay dito naman sumasakay ang mga motor. Wala nga rin palang bayad kapag sumakay ang tao dito, ang binabayaran lamang ay yung sasakyan. Dito nga nakasakay na kami sa landing birds pero hindi pa nga namin alam kung saan kami pupunta maligo sa isla. Mabuti na nga lang marami na rin tayong followers sa isla, kaya naman nag-post na lang ako ng picture kung saan magandang pumunta sa isla para maligo. Maraming salamat nga pala sa mga nag-comment dahil nagkaroon kami ng idea kung saan kami pupunta. Ang sabi nga ng mga karamihan sa nag-comment, doon daw kami pupunta sa Binabalyan sa Pisalayan Beach. Marami nga rin pwedeng pasyalan dito sa Santiago Islands, kaya naman nalilito kami kung saan kami pupunta. Nang nandito na nga kami sa kabilang isla, ay pumasok na nga rin ako dito sa sakyan para naman makasultop ng malamig na aircon. Hindi pa nga namin alam kung saan ang daan papuntang Pisalayan Beach, mabuti na lang kasama namin si Magtanong. Boss, magawa man ipot. Ate, Pisalayan ite? Ay, diretso tamo. Sundan nyo lang yung simento. Okay. Sa dulo. Salamat. Maong tananaod tana akit miya si Uncle ni ang piikap nin Mobile Legends kinya na napot kami tampor kun nano at timama kun Pisalayan be. Sinundan nga lang namin ang tamang daan na sinabi ni Uncle, kaya naman nandito na rin kami. Tinulungan na nga rin naming mabuhat ng gamit dito si Butchoy dahil marami kaming dala. White sand nga din pala dito sa Pisalayan Beach at mula dito ay matatanaw nga itong Silake Islands kung saan makikita ang mga malalaking taklo. Dito nga mga kabuli ay may nakita pa kaming maliit na kuweba na may mga santo sa loob. Ang sabi nga ni Kuya na may history nga daw itong kuweba na ito dahil pumunta nga daw dito si Bless Odorico 100 years ago. May mga pari nga din daw pumapasyal dito para magdasal. Tara mga kabuli, sabahan nyo kami at pasukin natin ang kuweba para makita natin ang nasa loob. Ay nakuyad ti talaga in town eh. Oh, nakuyad ti 700 years ago. Si ina ininra sa history. Ay makusan pa di lamang ito eh. Oh, nakuyad ti si Nuncio sunin. Ito yung mga idol min talaga ni Bless Odorico. Nasaan ko nga yan napapanood ko, Bulinaw. Oo. Buli ni Anaw. Oo, Bulinaw. Dito nga sinimulan ng maligo ni Butchoy sa dagat, kaya sinimulan na rin namin magluto ng aming mga baon. Sinimulan na nga rin inarasaw ni Jansen itong aming bigas. Maraming salamat nga pala kay Water for Less Refilling Station dahil sa kanya meron na kaming inumin, meron pa kaming pang-arasaw. Dahil nga nagkurang-kurangan kami sa nadalang lutuan, kaya naman humiram na kami dito ng kawali kay auntie na asawa ni Uncle. Napakabait nga din pala nila dito at meron din silang kayak na pinaparenta. Habang minamarinid nga ni Isaac at ng kanyang mama itong baon naming karne ng ostrich, ay kuya lang si Kuya Richard sa duyan dahil napagod daw siya mag-drive. Nagsiga na nga rin dito si
Kuya Disoy sa uling dahil siya nga ang siga sa aming grupo. Nang maluto na nga itong aming kanin na isinalin ko na rin sa kabilang kaldero. Dahil dito nga rin kami magluluto ng sinigang dahil ang isa naming nadalang kaldero may tagas, butbot. Dahil nga may kasama kaming mga bata, maiging nagluto na rin kami ng pakbot para masanay silang kumain ng mga gulay. Inihaw na nga rin namin itong minarinid naming karni ng ostrich. Nag-ihaw rin pala kami ng isdang buslugan na namit. Tinanggalan na rin namin ang ulo at tinik itong fresh na buslugan para makuha ang laman na aming kikilawin. Isinigang na nga rin namin yung ulo ng buslugan para meron din kaming masultop na sabaw. Pinaikot na nga ni Dugong ang trompo na parang sibuyas na ilalagay namin sa aming gagawing kinilaw. Kinilaw na nga namin ang laman ng buslugan, nilagyan din namin ng kinaruskus na mangga para mas masarap. Bumili nga din pala kami nitong mga malalaking malagat dahil masarap nga din itong kilawin. Nilagyan nga lamang namin ito ng suka at nilagyan ng mga pangunahing sangkap na binili namin sa public palengke. Nilagyan na nga rin namin itong kinaruskus na mangga dahil naparami ang nakuha naming mangga para hindi masayang. Nang matapos nga kami makapagluto ay agad nang niready ni ate ang aming mga pagkain dahil malapit na rin mag alas 12, mabisinan. Oh, mga tamoy na mga idol. O si Dugong nga, napsoy. Imamay. Sarap na itong bagoong. Tao si Miguel. Nang? Ayun, pili ka na. Dito nga hindi pa kami natatapos kumain ay gusto-gusto na nga daw maglubnak ni Jansin sa dagat. Dahil nga matagal na din daw siyang hindi nakapaglubnak dahil wala pang ang tubig yung mga luong-luong sa taltalon dahil wala pang tag-ulan. Pagkatapos nga namin sinulit itong aming mga baon na pagkain ay sinulit naman namin itong dagat. Naligo na nga rin kami para naman malasahan din namin ang lasa ng tubig dito sa isla. Parehas lang pala ang lasa ng dagat dito sa isla at doon sa atin ang sabi ni Dugong, bakit kaya? Sayang nga at hindi namin nadala ang aming mga pana dahil marami kaming nakitang pangan na didila. Siguro magaling din silang mamana ng didila dito ang sabi pa ni Cords. Nais nga lang ulit namin magpasalamat sa inyo mga kabuli dahil sinubaybayan nyo na naman itong aming munting pelikula hanggang dito sa dulo. Sa mga palaging nagre-react at nagko-comment dito sa aming video, maraming salamat. Sana bago matapos itong aming video mga kabuli ay huwag nyo na naman kalimutang i-like at i-share itong aming video. Para naman kumalat itong aming video kahit sa ang yukayok ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao. Pauwi na nga tayo dito at nakita pa natin itong mga solid followers natin dito sa isla. Mamamana pa nga sana kami ng didila kasama sila kaya lang alas 2 na ng hapon. Dahil nga araw ng linggo ngayon hanggang alas 4 lamang ang last trip nitong Landing Birds, baka mabati kami. Nakasakay na nga kami ulit dito sa Landing Birds pa uwi, eksakto. Kaya naman kita-kits na lang tayo ulit next episode.